Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Mayroon lang ako ipapakita sa inyo mga kababayan video patungkol sa mga magagandang ginawa ni dating former President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Kasi mayroon kasing isang vlogger ni PBBM mga kababayan or administrasyon vlogger na nagsabi sa panahon daw na PRRD, wala naman daw itong ginagawa mga kababayan. Para bang nakakabigla, nakakagulat yung sinasabi niya mga kababayan. Di ko alam kung ito bang taong ito ay kararating lang dito sa Pilipinas na tila walang alam sa mga kaganapan sa panahon ni PRRD mga kababayan. Kasi kung isa talaga isang tunay na Pilipino at dito nanatili sa bansang Pilipinas, dapat alam niya ang mga ginagawa ni President Duterte noong kapanahonan niya. Kasi sabi niya, si Duterte daw wala naman daw ginagawa sa panunungkulan niya. Hindi tulad ni PBBM. Ayaw ko mga kababayan. Bilib na bilib siya sa bagong Pilipinas mga kababayan. Di ko na lang banggitin ang pangalan nitong vlogger na to mga kababayan. Kasi respeto na lang sa kanyang pagkatao mga kababayan. Ayaw din natin makasagasa ng kapwa vlogger. Ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan itong nakuha kong video report ni Showbiz Philippines patungkol sa mga ginagawa ng dating presidente. At kayo na lang din ang humusga mga kababayan kung ito ba'y may katotohanan o ito ba'y katang isip lamang mga kababayan. Kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na pinapaikot ang ekonomiya ng mga oligarko o mayayamang pamilya na halos hinawakan na ang lahat ng industriya sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking pagbuwag sa administrasyong Duterte iwan ni President Rodrigo Duterte. Top 10, pagbuwag ng mga oligarko sa Pilipinas. Kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na pinapaikot ang ekonomiya ng mga oligarko o mayayamang pamilya na halos hinawakan na ang lahat ng industriya sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking pagbuwag sa administrasyong Duterte ang pagpapasara sa ABS-CBN na pag-aari ng mga Lopez na kilalang angkan sa bansa. Na-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 4, 2020. After a year, bumagsak ang marketing value ng dating kinikilalang largest broadcasting station sa bansa from 56% from 13.54 billion pesos noong May 2019, sumadsad ito sa 6 na bilyon noong 2020. Maliban sa mga Lopez, sinampulan na rin ni Duterte ang mga Ayala, Ongpin at Panghilinan. Pinatawan ng sanksyon ng Pangulo ang mga Ayala at Panghilinan dahil sa tila abusadong pamamalakad nito ng Maynilad at Manila Water. Ito ang dalawang kumpanya na nag-ooperate ng water utility sa Metro Manila. Maliban sa tubig na saglit lang mga kababayan. Ito yung kagandahan ng isang presidente mga kababayan, no? Yung talagang presidenteng manindigan, yung hindi hawak sa leeg ng mga oligarko mga kababayan. 'Di ba? Talagang si PRRD lang talaga mga kababayan ang nagiging presidente natin maliban kay Marcos Sr. nga hindi hawak sa leeg ng mga oligarko. 'Di ba? Mula kay Ramos, kay Cory, kay Ramos, kay si Irap, gustong manindigan kaya lang wala na pagkaisahan din siya ng mga oligarko mga kababayan. Kasi Gloria, lalo na si Pinoy. Pagdating ni PRRD mga kababayan, ang mga oligarko natatakot sa kanya. Hindi yung presidente natatakot sa mga oligarko. Hindi katulad sa ibang dumaang mga presidente mga kababayan. At talagang wala eh. Kasi si PRRD mga kababayan, hindi siya tumatanggap ng pundo sa kandidatura niya mula sa mga oligarko. Tumanggi siya. Unang-una si Lusyutan mga kababayan, tinanggihan niya eh. Di ba? Kilala din nyo si Lusyutan mga kababayan, mamili ng manok pagka panahon sa presidential election. Pero hindi yung tinanggap ni Duterte mga kababayan kasi alam niya nga kung tatanggapin niya yon, kailangan din na susuklian niya yon mga kababayan. Ganun lang yun. O diba, noong umupo si Duterte, nagbayad din si Lusyutan mga kababayan ng tax sa gobyerno.
Kaya ipagpatuloy natin mga kababayan. Sampula na rin sila dahil sa hindi magandang pagpapatakbo ng telcos sa bansa. Nagawang makipagkasundo ng Ayala at Panghilinan sa Pangulo at naging supporter ito ng mga adhikain ni Duterte. Kaya bago magtapos ang kanyang termino, humingi ng paumanhin si PRRD sa mga Ayala at kay Manny Panghilinan. Sa panahon ni Duterte, tumiklop ang mga mayayamang pamilya ng Pilipinas. Top 9, Universal Healthcare. Dahil na rin sa banta at pasakit ng COVID-19 pandemic, lalo pang tinutukan ng Duterte administration ang healthcare ng mga Pilipino. Parte ng Duterte legacy ay ang pagsasabatas ng 2 landmark laws, ang Universal Healthcare Act at ang Malasakit Center Act. Ayon sa pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, maraming reforma na naisagawa sa panahong Administrasyong Duterte pagdating sa healthcare ng mga Pilipino at mas naging people-centered ito. Ayon nga sa pahayag ni Secretary Duque, the response to the COVID-19 pandemic even expedited several UHC-related initiatives, and these initiatives further strengthened the integration of our local health systems into province-wide and city-wide health systems. The reforms we have set are paving the way to improve the health system in the Philippines, placing everyone and Juana at the center of it all. It has been my great honor to be of service in creating this new legacy for Filipinos, and it is my prayer that we continue to walk the path toward true people-centered care. Dahil na rin sa Universal Healthcare Act, pinag-igting ng Pangulo ang libreng COVID-19 vaccine sa bawat Pilipino para na rin labanan ang nakamamatay na virus. Top 8, Red Tape Reduction. Notorious ang pagiging mabagal ng Pilipinas pagdating. Mabalik tayo dito sa mga kababayan, may lang akong konti dito sa patungkol dito sa pandemic mga kababayan. Ang budget nga inilabas ni PRRD noong panahon ng pandemic mga kababayan is 120 billion lamang mga kababayan, ha? Sa loob ng entero mga kababayan nagkaroon tayo ng pandemic, ilang taon din 'yon. Sinuportahan mga kababayan ang mga Pilipino ni President Duterte. 120 billion lamang mga kababayan ang budget na ilabas ng gobyerno sa panahon ng pandemic. Pero ito ngayon mga kababayan, sa bagong Pilipinas, mayroon na silang program fund nga 800 billion mga kababayan. Mayroon pang budget si Tambaloslos mga kababayan nga ayuda fund mga kababayan nga 500 billion, no? Napakalaking diferensya mga kababayan. Panahon ng pandemic ni PRRD, 120 billion lamang ang nailabas nga pondo ng gobyerno mga kababayan. Pero itong panahon ng bagong Pilipinas mga kababayan, itong budget ni Tambaloslos sa kanyang ayuda fund mga kababayan, ayuda fund na hawak ng isang speaker mga kababayan. Ang ayuda, di ba dapat ang mga siwa niyan ay DSWD? Kahit ba sabihin natin corrupt ang DSWD mga kababayan, ay talagang sila ang niyan, sila talagang trabaho nila yan, mamimigay ng ayuda. Si Tambaloslos mga kababayan, hindi natin sabihin corrupt, ha? Hindi ko sinasabing corrupt si Tambaloslos, no? Pero itong ayuda pa nga hinahawakan niya mga kababayan, 500 billion, no? Mas mataas pa nga ito sa mga nailabas ng budget nga patungkol sa modernization mga kababayan sa EEP. Mamaya mga kababayan, yan ang bigyan natin ng magandang reaksyon yung patungkol sa EEP mga kababayan. Ito yung target ko dito. Panoorin na lang muna natin ito mga kababayan. Mayroon lang ako kasing ginagalaw patungkol sa mga pagdating sa pundo ng bayan mga kababayan, kung paano ginagastos. Kung si Duterte, kung paano niya ginastos ang pundo ng bayan, kung gaano lang din kalaki. Kumpara sa bagong Pilipinas mga kababayan, nga doble-doble, hindi lang times 2 mga kababayan, times 3 itong laki ginagamit ng mga ngayon sa administrasyon mga kababayan.
Times rate yung ginagamit ng magpipinsan mga kababayan na budget ng bayan, tira ng mga Pilipino na nilulustay nila. Kaya mga kababayan, inaano ko lang, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi doon sa isang vlogger ni PBBM na wala daw ginawa ang dating President Duterte. May nakita akong video kasi hinahanap ko talaga mga kababayan kung ano nga ba naman ang ginawa ni PRRD. Ito mga kababayan ng mga maganda. 10 ito mga kababayan, 10 ginawa ni PRRD sa kanyang panahon. Tuloy kayo mga kababayan. Ating sa pagpuproseso ng mga government documents, madalas sa tuwing kukuha ng iisang requirement, nagsasanga-sanga pa at hindi matapos-tapos na bayarin. Dahil na rin sa red tape procedures at bureaucracia sa bansa, pag-upo ni Pangulong Duterte, isa ito sa kanyang tinutukan. Binuo ng Pangulo ang Anti-Red Tape Commission para padaliin ang buhay ng mga Pilipino at lalong iksian ang proseso ng mga dokumentong kinukuha sa bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Top 7 Independent Foreign Policy. Kung pagbabatayan ang kasaysayan ng Pilipinas, nakaangkla ang patakaran ng mga Pilipino sa batas ng Amerika. Maging foreign policy ng bansa ay tila nakakabit rin sa relasyon ng Pilipinas sa USA. Pero pag-upo ni Pangulong Duterte, nanindigan ito na isang bansa ang Pilipinas na may sariling independent policy. Dapat lang naman talaga mga kababayan, hindi tayo hawakan ng liig sa mga lintik ng Amerikano na yan, no? Diba? Mali ba yung ginagawa ni Duterte? Dapat manindigan tayo, isang bansa tayo Pilipinas, hindi tayo gagamitin ng mga puti na yan. Hindi tayo hahawakan sa liig mga kababayan. Nakawala na tayo sa mga pang-aabuso ng mga Amerikano na yan mga kababayan. Panahon ni Duterte. Kaya lang, itong bagong Pilipinas, andyan na naman. Andyan na naman tayo mga kababayan. Sinasakala naman tayo. Ngayon, itutulak pa tayo sa digmaan. Diba? Tapos sasabihin nila mga kababayan nga ano si Duterte, anti-American, approach China. Ang Amerikano mga kababayan, ang Amerika, ayaw sa totoo lang mga kababayan, ayaw nilang makaangat ang mga Pilipino. Ayaw nilang makaangat ang Pilipinas mga kababayan. Kasi gusto nila ang Pilipinas sa ilalim lang talaga ng ano nila, no? Hahawakan na at pasusunurin lang nila kung anong gusto nila mga kababayan. Yun lang naman ang ano ng pakay ng mga Amerikano mga kababayan. Ilang dekada ang ano na tayong hinahawakan sa liig ng mga Amerikano na yan. Ngayon, andito na naman, kinakaladkad na naman tayong PBBM sa mga ano sa foreign policy niya. Ang independent policy ni ano mga kababayan, PRRD, hindi nasiyahan yung mga buisit ng mga dilawang politiko na yan eh. Pati ito si PBBM sa bagong Pilipinas mga kababayan, hindi natin maintindihan yung pag-iisip ng mga tao na ito. Diba? Sabagay, discarding na yun mga kababayan. Kaya lang, okay na sana, discarding lang kung hindi magsuffer ang sambayan ng Pilipino. Problema mga kababayan, tayo ang nagsasuffer eh. Personal interest nila mga kababayan, tayo mga sambayan ng Pilipino ang nagsasuffer. Yung panahon ni PRRD, sabi nilang walang ginagawa. Ito mga kababayan, 10 ito mga kababayan, ipinakita dito. Di ba? Yung mga ano, mali ba yun? Yung manindigan tayo, isang bayan, isang bansa talaga tayo. May independent ano tayo. Di ba? Di ba tama? Ganun lang naman talaga dapat. Hindi naman tayo makikipag-away, hindi tayo makikipagkumpetensya mga kababayan sa mga kapitbahay. Pero dapat manindigan tayo. May isang bansa tayo, independente tayo mga kababayan. May sarili tayong ano, disposisyon. Hindi yung para tayo umaasa sa Amerika. Ano bang ginawa sa Amerika sa atin mga kababayan? Yung nakatulong sa mga Pilipino. Diba? Mayroon silang kunwari ayuda ano sa atin mga kababayan, pero hindi sapat na kabayaran yan sa panghihimasok nila sa ating bansa mga kababayan. Ganun tagulang yung mga Amerikano na yan mga kababayan. Binalik na ni PRRD yan. Ngayon, ibinalik na naman ni PBBM mga kababayan. At tuloy kayo mga kababayan.
challenged the United States habang nagsimula itong kausapin ng iba't ibang bansa na hindi masyadong malalim ang ugnayan sa Pilipinas gaya ng Russia. Pagdating naman sa military enhancement kung saan madalas ay umaasa ang Pilipinas sa Amerika at Japan, sinubukan ni Duterte na lapitan ang bansang Israel. Malalim rin ang ugnayan ng Pilipinas at Israel dahil naging kanlungan ng mga Hudyo ang bansa noong panahon ng Holocaust. Dahil na rin sa tensyon at sigalot sa West Philippine Sea kung saan nakapwesto na ang China kahit sa balwarte pa ng Pilipinas, nakipag-usap si Duterte sa Pangulo ng bansa na si Xi Jinping. Naputol ang bilateral talks between China and the Philippines noong panahon ni Pangulong Ninoy Aquino. Pero pagdating kay Duterte, ilang beses pumunta doon ang Pangulo para hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala si Duterte na mas mainam kaibiganin ng dragon ng Asya kesa kalabanin ito. Top 6. Transportation Modernization. Isa sa may pagmamalaki ng pamahalaang Duterte ang pagsasaayos ng mga public transportation sa bansa. Isa sa itinuturing na mahusay na kalihim ng Pangulo ay si Department of Transportation Secretary Art Tugade. Tugade increased the RoRo shipping routes from 120 to 181, servicing 223 ships and 2.8 million vehicles. DOTR completed more than 200 airport projects, 400 seaports, and 21 new lighthouses to reach 564 lighthouses. Naisagawa rin ang mga new airport terminals sa Mactan, Clark, Ormoc at Kalibo. Maging ang Bicol Airport ay naisagawa muli after an 11-year delay. Also, nai-improved from Yung sa dami ng airport na yung mga kababayan, mga pinapagawa ni PRRD, ni minsan mga kababayan, di mo makitaan na may pangalan na si PRRD, may pangalan Duterte doon sa mga project na yon mga kababayan. No? 200 meter doon, airport na yon. Huwag niyong sabihin na hindi kasali doon mga kababayan ang Tacloban. Diba? Mismo ang sa Bicol region mga kababayan, ang airport doon pinaganda rin ni Duterte. Baluarte yun mga kababayan sa Vice President na walang ginawa kundi kalabanin ang presidente noong araw. Pero ang proyekto ni Duterte mga kababayan walang pinipili sa lahat sa buong Pilipinas. Pero wala kang makikita mga kababayan na may pangalan ng Duterte dyan, may litrang Duterte mga kababayan sa mga proyekto na yan. Diba? Pero ang Tacloban Airport mga kababayan ngayon ay Romualdez Airport na makapakatindi nito mga kababayan. Ano? Romualdez Airport. Nagpapagawa dyan si Duterte. Pero naging Romualdez Airport mga kababayan. Ganun kakapal ang ating mga kagalang-galang ang mga aywan ko. Tuloy tayo mga kababayan. Ito nakakainis na mga ano natin ngayon. From being one of the worst airports in the world to being the most improved by 2018. Nawala na rin ang laglag bala racket noong panahon ni Pangulong Aquino kasi kung saan marami mga pasahero sa NAIA ang biglaan na lamang nahuhulihan ng bala kahit wala naman silang bitbit dahil mismo ang mga staff ng airport ang naglalagay nito sa mga bagahe para makakuha ng pera sa mga pasahero. Bago bumaba sa pwesto. Isa pa rin yun mga kababayan. No? Isa pa rin issue yan panahon sa inutil nga Aquino mga kababayan. Kahit kailan, ang mga pamilya Aquino mga kababayan, walang nagawang matino sa inang bayan. Yung mga yun talaga, yung pamilya na yun ang sumisira. Mula kay Ninoy Benigno Aquino mga kababayan, yung tatay ni Abnoy nga Pinoy mga kababayan. No? Bakit yun ang sumisira sa Pilipinas eh? Isa din yung mga kababayan, nagtatag ng NPA mga kababayan, isa yun sa nanggugulo sa panahon ni Marcos. Yung trader ng Aquino na yun, tapos gusto pa ng mga dilaw gawing bayani. Diba? Pinangalan pa sa kanya yung Philippine National Airport, mga kababayan. Manila International Airport, ginagawa pang Ninoy Aquino Airport. Ganon katindi yung mga lintik na yun, mga kababayan. Samantalang yun ang unang pasimula
sa kaguluhan ng Pilipinas nga sa hanggang ngayon mayroon pa rin ilan-ilan nga natitira mga kababayan. Yung pamilya na yun, mga Aquino na yan, lintik na mga Aquino na yan mga kababayan. O yun ang sumisira sa ating bayan. Nga iniidolo pa sa mga dilawan. Katarantaduhan ng mga... Di natin maintindihan mga kababayan, bakit mayroon tayong mga kababayan, mga Pilipino, ganyan na mag-isip. No? Kaya nga isa din yung mga kababayan sa nagtulak sa dating Presidente Marcos nga mag-declare ng martial law mga kababayan dahil yung mga tao na yan nananabutay sa gobyerno nung araw kasama si Joe Masison mga kababayan. Si Ninoy Aquino mga kababayan. Mayroon pang isa mga kababayan, nga Pimentel. Kaya yung nagsabi, yung vlogger nga nagsabing wala daw ginawa si Duterte noong panahon. Pagdating pa lang ni Duterte sa Manila mga kababayan, natigil sa takot ng mga diyan sa airport, natigil agad yung laglag bala. Ang daming nabiktima yung mga kababayan. Nakakahiya ang Pilipinas nung panahon ni Aquino dahil diyan sa laglag bala na yan. Si Duterte na kapagpatigil niyan mga kababayan, kasama na yung talamak nga droga, operasyon ng droga mga kababayan nga ngayon. Binabatikos pa rin sila ng mga businessman na ang negosyo mga kababayan, yung nagpoprotekta sa droga. Yung mga umaano ngayon mga kababayan patungkol sa war on drugs mga kababayan, yung sumisigaw niyan, yun pa rin sila mga protector hanggang ngayon mga kababayan. Yung sa kongreso ng mga kababayan ngayon, yun pa rin sila. Hindi naman ipagkakaila, mga politiko rin ang mga protector nung araw, di ba? Marami nga na kalaban si Duterte mga kababayan, mga mayor. Kadalasan mga mayor may mga general. Kasama na DOJ secretary mga kababayan. Protector sa droga, nakulong nga eh. Yun pa nga ang kinakakulong. Tapos ngayon mga kababayan, pinalaya na. Kasi balik operasyon sila ngayon mga kababayan. Ngayon siguro dahil nilalaro sila ni Inday Sara at babalik daw ang mga Duterte mga kababayan lalaban sa Senado ngayong midterm election. Natataranta sila mga kababayan. Natataranta sila eh. Nagpanik sila eh. Kasi andyan naman yung mga Duterte, malamang sa malamang haharangin na naman yung negosyo nila sa droga mga kababayan. Ngayon namamayagpag na naman ang droga na nawala si Duterte. Di ba? Nataranta sila, binibiro na nga lang sila ni Sara Duterte eh. Yun, nag-iiyakan agad, di na malaman ang gagawin. Ito ngayon mga kababayan, andyan na naman yung investigasyon sa war on drugs ni dating Presidente Duterte. Kasi una-una, diyan nila bubutasin parang mapigilan ang pagpasok niyan sa ulit mga kababayan, Senado. Mapipigilan ang pagpasok ulit ng mga Duterte diyan sa politika mga kababayan. Yan naman talaga ang hadlang sa kanila eh. Kasi ang pinoproteksyonan nila, yung negosyo nila eh. Yun naman talaga negosyo nila eh. Yung lintik na droga na yan eh. Di ba pagdating ng Duterte, ilang pulis yung diyan dahil diyan sa sangkot yan sa droga mga kababayan. Ilang general ang kasangkot sa droga mga kababayan. Ilang mga mayores. Diba? Maraming politiko mga kababayan kasangkot sa droga. Kasama na ang dating senador na si yung presidente ngayon mga kababayan. Dahil sa pakiusap ni Senador Aimee, hindi sinama yun ang pagkakamali ni Duterte. Dapat sinama na talaga yun. No? Yung si BBM ngayon mga kababayan. Noon pa, nasa listahan na yun. Sinabi na yun ni PRRD. Dahil halos naglulumuhod si Senador Aimee, nakiusap sa presidente na wag na isama yung niya at para bigyan ng baka magbago pa. Ngayon mga kababayan, kasi panahon din ng eleksyon mga kababayan, kaibigan na talaga ng mga Duterte itong Marcos, lalong-lalo na si Senador Aimee mga kababayan. Ang sabi nga ni Presidente Duterte nung panahon daw ng kampanya, wala siya lahat mga kababayan, wala siyang makinaryas ng panahon ng lumaban siya ng presidente. Wala siyang mayor, wala siyang kahit barangay kapitan mga kababayan, wala siyang hawak. Lahat talaga wala. Ang nag-sponsor lang sa kanya, tanging si gobernador at para si Aimee Marcos mga kababayan. Tanging si Aimee Marcos lang talaga ang nagsuporta sa kanya. Bilang sinabi rin naman ni Duterte mga kababayan. Kasi siguro nanalo siya, nakiusap si
Amy Marcos, na wag na isali kung pwede, wag na isama sa listahan yung kapatid niya. Kaya napagbigyan mga kababayan. Pagpatuloy tayo mga kababayan. Pwesto si Duterte, nasimulan na rin ni Secretary Artugade ang subway sa EDSA. Top 5, passport 10-year validity. Kung dati ay kinakailangang kada 5 taon ay mag-renew ng passport, sa panahon ng Administrasyong Duterte hinabaan ito ng hanggang 10 taon. Maliban na nga lang sa mga bata at sanggol na nananatili sa 5 taon. Malaking bagay ang 10-year extension sa pasaporte dahil ginagawa na rin ito ng mga progresong bansa na hanggang 10 taon ang bisa ng passport. Mas mainam ito lalo na sa mga may hawak ng valid visitor visas sa iba't ibang bansa. Top 4, National ID. Isa sa pasakit ng mga Pilipino ang sandamakmak na valid IDs, not just one, but more. Nariyan ang SSS ID, UMID ID, PRC ID, driver's license, postal ID, voter's ID, barangay ID, senior ID, PWD ID, PhilHealth ID at sandamakmak pa. Dahil rito minarapat ng Pangulong Duterte na magkaroon ng mga Pilipino ng ultimate ID at ito nga ang National Identification Card. Ito lang sapat. Yan mga kababayan yung national ID mga kababayan, hindi yan proyekto ni ni Marcos mga kababayan. Hindi yan proyekto ni Aquino mga kababayan. Kay PRRD yan mga kababayan. No? Kaya lang nakakalungkot hanggang ngayon hindi pa tapos yung national ID na yan. Marami nang nag-a-apply niyan mga kababayan. Hanggang ngayon wala pang ID nga dumarating. Yun lang ang kalungkot diyan. Panahon pa yan ni PRRD mga kababayan. Baka mamaya maabutan pa uli ni PRRD yan. Hanggang ngayon hindi pa natapos yung national ID na yan mga kababayan. Dahil nga pahirap sa mga Pilipino Diba? Kung mayroon kang transaksyon sa gobyerno, kung ano-anong ID hinahanap, magpa-encash ka lang mga kababayan ng cheque sa PNB. Ang daming hinahanap na ID mga kababayan. Minsan mamimili pa sila. Minsan i-reject pa yung ID nga ipresenta mo Nakakainis. 3 ID mga kababayan. Nangyari sa akin yan. Yung nag-loan ako sa SS. Nung in-encash ko na mga kababayan, nahirapan nga. Gusto kong punitin yung cheque ko galing SS sa harap mismo ng teller ng PNB. Sa inis ko mga kababayan. Nung napa-encash ko yan mga kababayan, hindi ko pinudyos yung hinihingi sa akin ng teller na ID. May na-present akong ID mga kababayan, ngayon lang, hindi pa sa kontento, naghihingi pa. Ang ginawa ko na lang, ipinasok ko na lang ang cheque ko, ipinasok ko sa account ng kaibigan ko, pinadeposito ko sa kaibigan ko mga kababayan, 3 days bago withdraw. Pag kailangan mo ng pera, maghintay ka ng 3 days. O kaya kung may pondo yung account ng kaibigan mo, withdraw siya sa account niya. Maghintay siya ng 3 days bago papasok yung pera mo, bayad sa kanya. Kasi ipapasok naman sa account niya. Ganun kalupit mga kababayan. Pero ngayon, nasolusyonan niya PRRD yun. Nakikita niya yung problema na yun. Diba? Kasi kadalasan talaga, pag may transaction ka, mayroon kang kailangan sa mga government office mga kababayan, kung ano-anong hinihingiin sa'yo Nakikita ni PRRD yung pasakit na yun mga kababayan sa mga Pilipino. Ginawaan niya ng paraan. Sasabihin walang ginawa sa PRRD. Ang dami mga kababayan. Ang dami. Hindi ko malaman itong kaibigan kong vlogger. Hindi lang din ako maninira ng kapwa Yung naririnig natin mga ibang vlogger na naninira ng kapwa vlogger. Ay, hindi natin gawain yon mga kababayan. Kahit pa paano, itatago pa rin natin pagkakilanlan ng vlogger na ito. Aging respeto na lang bilang isang kapwa rin vlogger mga kababayan. Ganun lang tayo. Mag-react man tayo sa opinion nila yon Hindi natin sila opinion nila yon Kahit pa sabihin natin nakapirol sila sa administrasyon, opinion, decision nila yon mga kababayan. Labas na tayo doon. Sa atin lang, sasagutin lang natin yung mga ini-issue nila. Hindi naman natin yung kaaway mga kababayan. Kaya lang yung mga sinasabi nila, lang natin kung mayroon tayong makukuha na patunay nga mali ka sa sinasabi mo.
Yun lang mga kababayan. Pero yung makipagmurahan ka sa kanila, kung ano-ano itatawag sa kanila, wag na hanggat maaari, wag na yun mga kababayan. Hayaan na natin yung iba, pero tayo mga kababayan hindi ganon. Sapat na. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 162 na nag-uutos na tanggapin ang Philippine o National ID bilang sapat na katibayan ng pagkakakilanlan at edad ng isang tao sa lahat ng transaksyon sa bansa upang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo, mapalakas ang financial inclusion at mapadali ang paggawa ng negosyo. Sinabi ni Duterte na ang PhilSys o Philippine Identification System ang magiging sentro ng identification platform ng gobyerno para sa lahat ng mga mamamayan at residenteng banyaga sa bansa. Nakapaloob din ito sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act kung saan ang record ng isang mamamayan sa PhilSys ay ikukonsiderang sapat na ang patunay ng identity at edad ng isang individual. Ang PhilSys din ang magsisilbing opisyal na identification document na inilabas ng gobyerno at opisyal na katibayan ng identity ng mga cardholders sa pakikipagtransaksyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Inatasan ng lahat ng mga bangko at pinansyal na institusyon na sumunod sa guidelines na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang regulatory agencies tungkol sa pagtanggap at pagkilala sa Philippine National ID. Top 3. Pagtapos sa teroristang grupo sa Marawi. Taong 2017 nang magimbal ang Mindanao dahil sa pagsakop ng mga pinagsanib na puwersa ng mga terorista sa lugar ng Marawi. Kabilang rito ang Islamic State, Maudi Group at Abu Sayyaf. 5 buwan nakipagbakbakan ng mga militar laban sa mga terorista at ito ang kinikilalang longest urban battle in the history of modern Philippines. Sa ika-154 na araw ng bakbakan, tuluyan nang nasupil ang mga teroristang 5 buwang naghasik ng karahasan sa lungsod ng Marawi. October 17, 2017, naideklara ni Pangulong Duterte na tapos na ang bakbakan sa Marawi matapos mapatay ang 2 pasimuno ng sigalot sa Marawi na sina Omer Maute at Isnelon Hapilon. Nasa 920 na terorista ang napatay ng militar. Matapos maging malaya ang Marawi sa kamay ng mga terorista, pinag-igting muna ni Pangulong Duterte ang batas militar sa lugar para na rin sa kaligtasan ng mga lokal na residente sa Marawi. Top 2. Pagpapalakas sa military defense ng Pilipinas. President Rodrigo Duterte's strong support to the Armed Forces of the Philippines has always been considered as part of his administration's legacies. Sa ilalim kasi ni Pangulong Duterte, nasa 54 projects ng defense modernization ang nakumpleto na, habang 70 projects naman ay naisagawa na rin. Kabilang sa mga ito ang pagdagdag ng mga military equipment gaya ng missile frigates ng BRP Jose Rizal o FF-150 at BRP Antonio Luna o FF-151 na ngayon ay deployed na para sa patrol missions. Kabilang pa rito ang FA-50PH Light Interim Fighter Aircraft at 2 Agusta Westland AW-159 o Wildcat Anti-Submarine Helicopters. Nag-procure na din ang AFP ng Polish-made S-70I. Naglagak ang Pangulo ng mahigit 100 bilyong pisong pondo para sa iba pang procurement na siyang magpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Target ng Duterte administration na by 2028, isa na sa tinitingalang armed forces ang Pilipinas na kaya nang makipagsabayan sa mga kapitbahay nito sa Asia. Top 1, Build, Build, Build program. Yan mga kababayan, ha? Mahigit 100 billion mga kababayan ang ni Duterte, no, sa modernization program ng AFP. Samantalang itong unprogram fund mga kababayan nga 800 billion, napakalaki nito mga kababayan.
kung si BBM mga kababayan ay seryoso ka para sa ating depensa mga kababayan, kung siya talaga ay seryoso serbisyo sa mga Pilipino mga kababayan, seryoso siya, mahal niya ang inang bayan, yung 800 billion mga kababayan, napakalaki niyan kaysa ginastos ni Duterte sa mga pagmodernisasyon sa ating sandatahang lakas mga kababayan. Kung inigugol na lang ni PBBM yung 800 billion dinagdag doon sa ginastos ni PRRD para i-upgrade ang ating mga kasundaluhan mga kababayan, ang kagamitan, siguro mga kababayan, pagbaba niya ng pwesto, mga kababayan, maiwan niya ang tatak barko sa ating bansa at mapalakas ang ating sandatahang lakas. Pero hindi na naisip yun mga kababayan. Diba? Yung 500 billion ni Tambaloslos, kung ibinili na lang yan ng ilang battery ng Iron Dome ng Israel mga kababayan upang pag makipagdigma man sila sa China mga kababayan, kaya nilang sasalubungin sa area at pasasabugin yung mga rocket missile ng mga insect mga kababayan. Parang tayo, di ba? Pwede na sila makipagsabayan. Target nga ni Duterte pagdating ng 2028, ititingalain na rin tayo sa kalapit bansa natin na isa rin tayo sa pinakamalakas. Yun ang target, yun ang malasakit Duterte mga kababayan. Pagmamahal sa inang bayan, pagmamalasakit sa mga Pilipino. Hindi siya magmamadaling makipagbakbakan sa China, nagpapalakas pa siya mga kababayan eh. Siya ang pilit sinisira ng mga dilawan, mga buwisit ng mga dilawan na yun, no? Pati yung mga congressman natin ngayon, mga inutil mga kababayan, walang ibang alam kundi magpatawag ng hearing sa kongreso. Kung sino pa yung politiko, kung sino pa yung leader na gumawa ng tama para sa inang bayan, ay siya pang kinalaban sa mga tarantadong yan, wala naman silang nagawa. Diba? Napakalaking budget ngayong nilustay ng mga tambaloslos mga kababayan. Yung mga budget na yan, kung talaga almost 1 trillion na yan, 500 billion kay tambaloslos. Oh. Yung 800 billion mga kababayan nga confidential fund, di 1.3 trillion mga kababayan. Ang dami ng mga military equipment na mabibili sana niyan mga kababayan. Kung itong ating mga politiko ngayon mga kababayan, kung hindi lang sana sila kawatan eh. Ang problema mga kababayan ay mga kawatan. Gustong makipagdigma sa China mga kababayan, wala naman silang kagamitan. Diba? Mga hayop na yan. Gagastusin nyo muna yung na yan, pira na yan, ibili nyo ng yung mga fighter jet natin, kulang yan. Diba? Hindi wala pa nga tayong wala pa nga tayong aircraft carrier mga kababayan. Kung mayroon, magkaroon man tayo na, wala rin naman tayong lalapag ng mga fighter jet dyan. Bumili muna kayo ng dosi-dosi ng mga upgrade ng mga fighter jet. No? Bumili muna kayo ng mga malalaking barko pang tapat sa ng China, o kahit hindi na lang yun, kahit hindi nyo tapatan yung dami ng barko ng China mga kababayan, kung mayroon kayong pampasabog. Kasi maliit lang naman itong bansang Pilipinas. Bawat sulok ng bansang Pilipinas, nakaharap sa lalagyan nyo na lang ng battery ng mga rocket at saka yung pang anti-missile mga kababayan. Yung Iron Dome ng Israel mga kababayan, siguro naman makakabili kayo dahil maganda namang relasyon, kaibigan natin yung Israel eh. Kasi sa target nga ni Duterte mga kababayan, 2028, kung pinagpatuloy lang ng PBBM mga kababayan, sapat na. Pwede na tayong makipagsabayan sa mga kalapit natin. Ibig sabihin mga kababayan, kahit China, pwede na tayong makipagsabayan. Ang problema, itong sumunod na administrasyon mga kababayan, hindi naman pinagpatuloy yung adhikain ni Duterte. Bagko sinisira pa si Duterte. Di ba? Inilalaglag pa nila yung mga Duterte mga kababayan. Yan ang problema dyan eh. Tapos makipagdigma sa China, anak ng pating naman. Tapos nangyari pa ito mga kababayan, yung lumubog yung fishing boat natin, di ba? Anong ginawa ni Jet Arriela mga kababayan? Amaw din to Jet Arriela eh. Anong ginawa niya? Sabi, hindi daw tumulong yung China kung ano-anong sinasabi niya mga kababayan palaban sa patungkol sa China. Nag siya ng mga fake news mga kababayan. Nagbigay siya ng maling impormasyon sa mga Pilipino. Niloloko tayo. Pero may video mga kababayan na nagpatunay nga ang Chinese Coast Guard ang nag-rescue sa mga fisherman natin mga kababayan. Yung dalawang na-injury ng fisherman mga kababayan nasa critical
At Chinese Coast Guard ang tumulong. Kung wala ang Chinese Coast Guard, mga kababayan, wala pa ang Chinese Navy, Chinese Philippine Coast Guard eh. Ang unang nakarating ang Chinese Coast Guard kasi nandyan nga sila, mga kababayan. Pero kung wala ang Chinese Coast Guard, ano nga, di patay yung dalawa nating kababayan. Anong sinabi ni Jet Ariela, mga kababayan? Yung amaw nga Jet Ariela. Di ba? I-google nyo na lang, mga kababayan, yung sinabi ni Jet Ariela. Maiinis kayo, mga kababayan. Kasi nakita ko lang sa report ni ni Kabibig. Nakita ko lang sa report ni Kabibig, mga kababayan. Kaya nabanggit ko yung kaamawan ni Jet Ariela. Itong si Jet Ariela, mga kababayan, di mo alam kung isang professional ato o isang yung pinagsasabi niya taliwas doon sa totoong nangyari. Palibasa, itong si Jet Ariela, mga kababayan, nandyan lang sa malamig na aircon sa office niya. Kung ano-anong sinasabi. Di ba siya nahiya dyan sa pinagsasabi? Dapat mag-resign na lang yun siya. Kasi wala yung pinagsasabi niya, pinapahamak lang ang mga Pilipino. Binibrainwash niya mga Pilipino, mga kababayan. Mabuti na lang, may video. Nakikita talaga kung paano nirescue ng mga Chinese yung lumubog na barko. Paano nila nirescue ng mga Chinese Coast Guard. Ang mga Pilipino mangingisda, mga kababayan, kaliwas doon sa ginangalngal ni amaw nga Jet Ariela. Kahit maririnig to ni Jet Ariela, mga kababayan, amaw siya eh. Doon sa sinasabi niya, amaw talaga siya. Iba yung sinasabi niya eh, sinungaling siya eh. Ano ang tawag sa taong sinungaling, mga kababayan? Yung taong nagpapakalat ng fake news. Gusto niya magkaroon ng gera, di ba? Ano, kaya niya ba? Kaya niya bang salagin yung pwersa ng China, mga kababayan? Kaya tama yung ginawa ni Duterte. Habang hindi pa natin kaya, nakipagkaibigan talaga, mga kababayan. Maasiman sa sikmura mo, makipagkaibigan sa mga taong nambubuli sa atin. No choice, mga kababayan eh. Kailangan utak, mga kababayan, utak. Gumagamit ang utak si Duterte. Hindi pa niya kaya makipagsabayan. Kaibigan mo tayo ngayon. Pagdating na 2028, baka doon na tayo magkaroon ng si PBBM, isa ring walang utak, mga kababayan. Naudyok ng mga Amerikano eh. Ayan nga eh. Di ba? Tumayo na tayong independent nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Talagang manindigan na ang Pilipinas kaya isang bansang independent talaga, hindi hawak ng Amerikano. Nung matapos, pagbaba ni ito na naman, foreign policy na naman uli, mga kababayan. Tama naman yung independent policy ni Duterte. Isang bansa tayo. Bakit ba tayo hahawakan sa leeg ng isang malaking bansang Amerika? Wala namang magandang layunin sa mga Pilipino yung Amerika. Hahawakan lang tayo sa leeg, mga kababayan. Gagamitin lang tayo ng mga Amerikano na yon. Nagpauto naman itong presidente natin ngayon. Patuloy tayo, mga kababayan. Ito lang sa mga kababayan. Dito lang talaga ang gusto ko makikita. Yung mga binabudget ni Duterte sa proyekto nila nga, ito nga yung mga nilulustay lang ng bagong Pilipinas, mga budget, mga kababayan. Triple ang laki sa nilulustay nilang pera kaysa panahon ni Duterte nga nilapatan ng proyekto. Sa panahon ng pandemic, 120 billion lang ang ginamit ni Duterte. Panahon ng pandemic. 120 billion lang ang nailaang budget sa gobyerno para doon sa mga Pilipino. Diba? Kasama na diyan yung vaccine. Pero panahon ni Tambaloslos, mga kababayan, dito sa bagong Pilipinas, ang ayuda pa ni Tambaloslos, mga kababayan, bakit nasa batas ba yung ang isang congressman, isang speaker? Siya ang mga ngasiwa sa ayuda, di ba dapat sa DSWD yan? Alam natin ang DSWD, mga kababayan, saksakang kurap din yan. Saksakang kurap panahon ni Duterte, kahit mahigpit si Duterte sa korupsyon, pero hindi sa DSWD, mga kababayan, andyan pa rin yung korupsyon sa kanila, hindi nawawala. Dumadali pa rin sila sa ayuda pan. Maraming Pilipino hindi nakakuha sa ayuda panahon ng pandemic, mga kababayan. Diyan mo masabi nga kurap pa rin ang DSWD. Pero matindi itong ginagawa ni Tambaloslos, mga kababayan. 500 billion talaga ang niya, wala namang kalamidad, wala namang pandemic. Nasaan napunta yung 500 billion? Mahilig siya mamigay ng kung ano-anong ayuda, mga kababayan. Isang panlilin lang sa mga taong bayan.
Isa ng patunan niyan itong itong Romualdez rice, dapat ang tawag lang niyan tambaluslos rice, no? Pwede pa kasi tambaluslos naman talaga yung bigas eh, kasamang amag eh. Pwede pa ganun, tambaluslos rice. Kasi mukhang tambaluslos na rin yung bigas na pinamimigay eh. Sa 2 kilo. Malamang yun, kasama na yan doon sa confidence, ano niya, ayuda pa niyang 5 billion. 5 billion yun ang budget niya mga kababayan ha. Tapos yung unprogram fund nga 800 billion. Kung lahat ng yan, binuhos lang doon sa sandatahang lakas kasi gusto naman nila ng gira, mahilig man sila sa gira mga kababayan. Yan na lang yun. Makabili man sila ng submarino. Kahit wala ng submarino kasi may mga anti-submarine naman tayong helicopter eh. Yun na talaga mga kababayan, yung BrahMos na yan, dinagdagan o kung mayroong mas advance pa dyan, yun na lang dapat. At saka siyempre mga kababayan, kailangan talaga magtatag na sila ng katulad ng ginagawa ni dating Presidente Marcos mga kababayan, nga nagkaroon tayo ng sariling dapat yun ang ipagpatuloy. Para maggagawa na yung sarili natin ipagpatuloy yung Barbara Project mga kababayan. Hindi, bulsa nilang inaano eh. Bulsa talaga nilang importante eh. Tapos ang lakas ng loob na gusto ng gira. Inudyukan lang sila ng mga Amerikano. Ayan, para silang aso na para silang aso nga kung inuutosan ng amo na sumusugod, pero kung wala yung amo hindi susugod, natatakot. Ganun yun. Para din yung mga senador nga niya sa Senado, panahon ni Duterte, talagang naninindigan yung mga senador na yan. Pagbaba ni Duterte, naiwan sila. Nawala din ang bayag nila mga kaibigan. Dumistansya na at parang nagpapahiwatig ang pa sila sa administrasyon. Parang ganun din yung mga kaibigan, kababayan. Hindi naman ipagkaila, may 2 senador dyan sa na DDS senador mga kababayan. Ang nangyari sa Davao City, walang imik, walang kibo. Diba? Balik tayo dito sa mga kababayan sa ni PRRD. Nagawang proyekto. 10 mga kababayan, proyekto ni PRRD. Program. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte, nabuhay ang tinaguriang The Golden Age of Philippine Infrastructure. Sa tulong na rin ng kanyang kalihim sa Department of Public Works and Highways na si dating Secretary Mark Villar, the Duterte administration spent more money to infrastructure, over 6 trillion in 6 years. Nakapagtayo ang DPWH ng 145,000 classrooms, 2,000 school buildings, over 5,000 bridges, at 26,500 kilometers of roads, access roads, expressways, at tollways. Pagdating sa infrastructure, tila ito ang numero 1 na pagtagumpayan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. O mga ka-showbiz peeps, nagustuhan nyo ba ating paksa sa araw na ito? Type your comment. Yan mga kababayan, mabibigat yung 10 nagawa ni Duterte mga kababayan. No? Yung sa infrastructure project pala, yung kababanggit lang ngayon, kung di ako nagkakamali, 6 trillion mga kababayan sa 6 years. Nga ang budget niyan. Pero ang dami mga kababayan, ang daming nagawa infrastructure sa Duterte. Ngayon, ang yung iba nagagawa na pakinabangan na ng mga Pilipino. Yung iba naman mga kababayan, patuloy pa ang construction. Itong sa PNR yata yan mga kababayan, papunta na doon. Itong nandito na ngayon sa Bulacan area mga kababayan, patawid na ng Pampanga yun. Marami mga kababayan. Pero si BBM parang wala naman yata naidagdag dyan mga kababayan. Ngayon, unti-unti na yung natatapos. Pag yung may turnover, ang credit kay BBM mga kababayan, hindi kay Duterte. Katulad ng BrahMos mga kababayan. Nung ma-deliver si BBM na ang nag-receive. Sabi ng vlogger niya, ang tindi talaga ni BBM, ang galing talaga ni BBM. Di ba? Nagkaroon na ng BrahMos ang Pilipinas. Hindi mo na niya nasabi, ito na yung BrahMos nga ni order ni President Duterte doon sa bansang India. Si PBBM mga kababayan ang nag-benefit sa mga project ni Duterte mga kababayan. Ni minsan walang nagpapasalamat kay Duterte. Ilang proyekto na ni Duterte mga kababayan nga na-turn over si BBM na ang nakaupo. Diba? Marami-rami na rin.
Ayun na lang mga kababayan, ipinakita ko lang, pinaliwanag ko lang din doon sa isang vlogger nga nagsabi nga wala daw ginawa si PRRD noong panahon niya mga kababayan. Kuya-kuya-kuy nga lang daw sabi niya Puro kuya-kuya-kuy lang daw si PRRD tapos ngayon si BBM daw ang nakaupo. Ang ano na lang, i-disturb na daw nila. Gusto nang i-disturb si BBM. Kita mo yan? Binabaliktad niya mga kababayan. Kuya-kuya-kuy daw. Samantalang magaling tong vlogger na to. Ako nga mga kababayan kasi simula ko lang mag-vlog. Di ba? Ito magaling to Kaya lang, sa bagay na naman kasi kung ang content mo ay may nag-utos, kung mayroong ang tawag nito mga kababayan, mayroong director, mayroon ka talagang sinusunod nga ganito ang sasabihin mo, ganyan ang gagawin mo, wala kang magawa. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, opinion niya yan, desisyon na yan, wala na tayong magawa doon mga kababayan. Kasi diskarte niya, opinion niya yan mga kababayan, i-respeto ng opinion niya. Kaya lang mga kababayan, dapat, kasi mga vlogger tayo, kung ano yung totoo, kung ano yung mga nangyayari, doon lang tayo mga kababayan, huwag tayong magpadikta. Ngunit kung nakapirol ka nga naman, wala na tayong magawa doon mga kababayan. Pero hindi ko naman talaga sinasabi mga kababayan, nga bayaran siya, nakapirol siya. Sabi ko lang, kung nakapirol ka nga naman, wala ka nga magagawa dyan, kundi sumunod sa gusto nilang mangyayari. Diba? Pero kayong sinasabi mo, nagkuya-kuya ko si PRRD, mahiya ka naman. Mahiya ka naman, wag mo naman kahit i-google yan mga kababayan kung anong ginawa ni PRRD, siya ang namuno, marami. Ngayon mga kababayan, i-google natin kung anong nagawa ni PBBM sa pamumuno niya. Di ba? Magdalawang taon na siya mga kababayan. Yung mga pinangako niyang 20 pesos nga bigas mga kababayan, naging triple na ang presyo. Mahigit na. Si PRRD hindi nangako noon ng ganyan. Ang sabi lang niya, pag siya daw ang nakaupo, una linisin niya ang droga at saka yung korupsyon mga kababayan. Yung korupsyon. Saka droga, talagang nagbanta siya sa mga drogista. Huwag niyong sirain ang bayan ko, papatayin kita. Yun lang naman pinangako niya, hindi siya nangako kung ano-ano tulad ni BBM. Ni isa walang natupad. Kaya yun ngayon, ang inaano ng mga tao kung nasaan yung pinangako niya. Kasi bilyon-bilyong pira na ang nilalabas nila mga kababayan. Pero yung mga pangako niya wala Diba? Ayan na lang mga kababayan, ang 30 minutes kung ngayon, 52 minutes na mga kababayan, mag-isang oras na naman ako. Maraming salamat mga kababayan kung sakasakaling nagustuhan nyo itong itong content ko mga kababayan. Baka pwede paki-subscribe dito sa sa Munting channel ko mga kababayan at pindot na rin ang aking notification bell mga kababayan at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.